Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola-bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nakalap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Rescue teams busy noong Easter long weekend. Pag-convert ng hotel para maging isang homeless shelter, kinanselan ng BC government. BC tourism lumalago na naman. Asawa ng hit and run na biktima na Pinay nakikiusap sa nakasagasa. Bising-busy ang mga rescue crews noong Easter long weekend sa Maple Ridge dahil sa pag-aabang sa mga spring hikers na naglabasa noong isang linggo upang makasagap ng init ng araw. Alamin natin ang detalye ng report mula sa Maple Ridge. Sinabi ni Rick Lang ng Maple Ridge Search and Rescue na pumasok ang tawag noong 4:30 Sabado ng hapon. Ang isang 18-year-old na hiker ang bumagsak 13 meters pababa sa isang libis sa Evans Peak sa Golden Ears Provincial Park. Batay sa mga lokasyon na ibinigay ng RCMP at isang chat sa hiker sa pamamagitan ng cellphone, nalaman ng team ni Lang na lokasyon ng hinahanap na hikers. Tinulungan ang team ni Lang ng isang rescue helicopter mula sa Coquitlam Search and Rescue. Ang Coquitlam ay bihasa sa helicopter rescue kung saan pinapayagan ang mga crew nito na i-attach ang nasugatang tao sa isang harness at dalhin sa park bago kunin ng isang air ambulance na nagdala sa pasyente sa Royal Columbian Hospital. Gayunman, ang tatlong mga kasama ng na-rescue ay nanatili sa bundok na may mga temperaturang bumababa noong kinagabihan. Ang Coquitlam SAR ay gumawa ng isang pangalawang paglalakbay upang iligtas ang natitirang tatlong tao bago dumating ang gabi. Ayon kay Lang, napakaswerte ng naligtas dahil sa kanilang mga pinsala ay hindi malubha. Bago mag-Biyernes Santo, ang Ridge Meadows Search and Rescue ay nagdispatcha ng tatlong tao nila sa UBC Malcolm Knapp Research Forest sa isang balitang may nawawalang 2 hikers. Ngunit sila ay kusang lumabas sa kagubatan matapos ang ilang oras ng pagbabantay ng team. Hindi sumang-ayon ng publiko sa plano ng gobyerno na gawing homeless shelter ang isang hotel sa Maple Ridge. Panoorin natin ang detalye. Pinirmahan ng mga supporters ang petisyon ng mga residente ng Maple Ridge laban sa proposal ng gobyerno na gawing homeless shelter ang isang hotel na tinatawag na Maple Ridge Quality Inn.
Maraming nagproprotesta sa labas ng hotel sa Lougheed Highway na nagsasabing sila ay nadismaya dahil hindi raw kinonsulta ng gobyerno ang mga residente tungkol sa proposal na ito. Tuloy-tuloy naman ang pagsuporta ni MLA Doug Bing sa mga residente. Samantala, patuloy na lumalala ang problema ng homelessness sa Maple Ridge, lalo na sa Cliff Avenue na dinismantle at nirelocate sa isang barrier shelter sa Lougheed Highway sa ilalim ng pag-aalaga ng Rain City. Homelessness is an issue that affects every community and every city in this province. And this is reflected in our report. We see that the number of homeless deaths have increased in every region. The high cost of housing, a lack of affordable housing, and a lack of strong social and health supports has led to this crisis and this increase in homeless deaths. Nafru-frustrate daw ang mga residente dahil sa madalas na paglipat ng mga homeless sa iba't ibang facility kahit na hindi nila nakukuha ang treatment na kanilang kailangan. Ayon sa publiko, mas makakatulong raw kung ang mga homeless ay makakakuha ng detox program at hindi lamang inililipat sa iba't ibang facility. Ayon sa BC Housing, ang Rain City ay makikipagtulungan sa Fraser Health upang maipatakbo ang facility. Ang susunod na public meeting ay sa March 29. Habang ang mababang Canadian dollar ay nagbibigay sa mga taga-British Columbia ng idea na isantabi ang kanilang mga cross-border na mga plano sa paglalakbay, ang Vancouver na may nakakaranas ng isang pagtalon sa dami ng mga bisita ngayong buwan na ito kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon. Alamin natin ang detalye ng report na ito mula sa downtown Vancouver. Nakakita ng isang 11.1% na pagtaas sa international na mga bisita ngayong Marso 2016 kumpara sa Marso 2015. Ang pinakamalaking pagtaas ng dami ng bisita ay isang 27.1% mula sa France, bahagyang dahil sa isang bagong direct seasonal flight sa pagitan ng Vancouver at Paris. Kasama na rin dito ang pagdayo ng mga taga Hong Kong. Ang mga Amerikanong dayo rin ay tumaas sa 12.5% habang ang mga bisita galing India ay nadagdagan ng 20.08%. Ang mga bisita mula sa Japan ay umahon sa 18.2%, 12.8% naman mula sa Mexico, 9.2% mula sa South Korea, 4.1% sa Europe at 1.8% sa Asia and the Pacific. Ang bilang ng pagtaas ng dami sa bisita sa British Columbia ay nagpapakita na ang Vancouver ay isang year-round tourism destination para sa international na mga bisita ayon kay Tourism Minister Shirley Bond. Malinaw ang pagnanais ng bisitahin ng BC ang mga dayuhan dahil sa spring and summer season. Ayon din sa mga taga Hong Kong at China, ang mga taga Vancouver daw ay friendly at sariwa ang simoy ng hangin dito sa BC kumpara sa China. 57 years old na babae ay namatay matapos siyang masagasaan ng isang sasakyan sa Surrey. Tumakas ang driver at ngayon nananawagan ang kanyang pamilya kung sino man ang may impormasyon sa pangyayaring ito. Panoorin natin ang report. Asawa ng 57 years old na Pilipinong biktimang babae sa Surrey ay desperadong nananawagan sa publiko tungkol sa hit and run na ikinamatay ni Josie Belcourt noong 6:45 ng umaga ng March 14 habang siya'y tumatawid ng 8400 block sa King George Highway. Iniwan at lumipad sa eksena ang driver na nakabunggo sa biktima. Ang pamilya ni Belcourt ay nananawagan at umaasang may magbibigay na impormasyon sa insidenteng ito. Ang asawa ng biktima na si Vincent Belcourt ay humihingi ng tulong sa media upang mahanap ang salarin. I'm holding this together because I need to have justice for my wife. She's just can't be laying on a road or a piece of line and another thing. She's my wife. And I love her so much and the community are missing her. We tried to help people, and now I'm asking the public to come forward, give me any information. Oh, I'm sorry, I miss her so much. She's just no longer my life. Si Vincent at Josie Belcourt ay 7 taon ng kasal. Sinabi rin ni Vincent na lilipat daw dapat sila sa Vancouver noong araw ng aksidente. Papunta raw sa Lookout Society si Josie kung saan siya nagtatrabaho at patungo sa transit ng kinaumagahan na iyon. At pagkatapos ng 15 minuto ay nakatanggap ng bisita galing sa RCMP si Mr. Belcourt
at sinabing ang kanyang asawa ay nasawi. Ayon sa bagong impormasyon galing sa RCMP, isang SUV na gray Honda 2010 to 2011 Honda CR-V ay patungo southbound sa King George Boulevard. Pinaniniwala ang kotse ay may front-end damage. Ang RCMP ay patuloy na iniimbestigahan ng pangyayari at patuloy na kumakausap sa ICBC at iba pang witness. Marami rin silang nakolektang ebidensya, ngunit sila ay patuloy na nananawagan sa publiko. Kung mayroon kayong impormasyon na maaring makatulong sa insidenteng ito, maaring tumawag lamang sa RCMP number 604-599-0502. Uy, nakakalungkot yun naman yung nangyari dun sa dalawang Pinay na nasagasaan last week. Ano? Alam mo, in a span of 6 days, dalawa silang nasagasaan. Oo nga, Rosette. Ang masama sa kaso ni Josie Belcourt ay hindi na natili sa aksidente yung unang nakabangga sa kanya. Oo nga. Kaya mga kabayan, kung kayo po ay may nalalaman, ang description po ng sasakyan ay isang gray na Honda CR-V na hinahanap ng RCMP na maaaring bumangga kay Josie Belcourt. Nakikiusap po kami na tumawag kayo sa RCMP kung may impormasyon kayo upang matulungan natin ang pamilya ng biktimang si Josie. Suri Memorial Hospital ay nagbigay ng babala sa kanilang 28 anesthesiologists na magbigay ng madaliang serbisyo sa kanilang mga pasyente. Panoorin natin ang report. Binigyan ng babala ang mga anesthesiologist ng Suri Memorial Hospital upang mag-dedicate ng madaliang 24-hour service para sa maternity ward. Sinasabing maaring patalsikin ang mga anesthesiologist dahil sa kakulangan ng kanilang serbisyo sa maternity ward. Ayon sa ospital, karamihan sa mga nanay at nagdadalang taong pasyente na nasa labor ay nanganganak ng walang epidural. Ito ay matagal na problema at concern ng hospital at gusto nilang baguhin ang sistemang ito sa pamamagitan ng 24-hour service galing sa mga anesthesiologist. Ang dispute na ito ay 5 taon nang pinag-uusapan at ang problema rito ay ang staffing at sweldo ng mga anesthesiologist. Sabi ng Suri Memorial Hospital ay mayroon silang available na anesthesiologist 24/7 at on-call, ngunit ang problema ay kapag mayroong mahigit na 1 o 2 pasyente ang nangangailangan ng serbisyo. Ayon sa Health Minister, marapat lamang i-provide ang 24-hour care. The body is a 24/7 organism, and the needs, physical health needs of people happen 24 hours a day, 7 days a week. We went through this on Vancouver Island a number of years ago, came to a satisfactory conclusion at Royal Jubilee Hospital, so that we have dedicated obstetrics and anesthesia service 24/7. Ang agreement ay dapat makamit ang requirements by next year of March 1st. Ang Suri Memorial Hospital ay mag-hire ng panibagong grupo kung hindi makamit ang agreement na ito. Daan-daang mga tao ang inaasahang dadalo sa mga vigil na gaganapin sa Surrey, BC upang gunitain ang mga biktima ng kamakailan lamang na pag-atake ng terorista sa Lahore, Pakistan. Alamin natin ang report na ito mula sa Surrey. Ang suicide bombing sa Lahore ay naganap sa isang park na kung saan maraming mga pamilya ang nagtipon, maraming mga kababaihan at mga bata sa gitna ng mga biktima. Hindi bababa sa mga 70 na mga katao ang namatay at 300 na katao naman ang sugatan sa pagbobomba na ang target ay mga Kristiyano nagtitipon para sa Easter. Anybody comes here, anybody from Pakistan, particularly Lahore, very tough. We all talk about it. Ang prayer service at vigil ay ginanap sa Fiji Islamic Center sa Surrey noong Lunes ng gabi at isang candlelight vigil ay isinasaayos sa Martes ng gabi sa Holland Park. Ayon kay Haroon Kaiser, Vice President ng Pakistani-Canadian Cultural Association, ang hindi niya maubos maisip ay ang pagkamatay ng mga inosenteng tao, lalo na ng mga bata. Marami sa mga ito ang nag-aagaw buhay ngayon sa ospital sa Lahore. It's Pakistan that took it. It's Pakistanis that took it. All bled the same. When it came across, 70% of those who died were Christians, but then 30% were Muslims, and
it's an attack on Pakistan. Ang mga Pakistani-Canadian na Kristiyano ay nagdiriwan ng Easter Sunday nang malaman nila ang balita sa pag-atake. Sinabi ni Kaiser na naghahanda na para magsimba ang kanyang pamilya nang malaman nila ang tungkol sa pagbobomba. Sabi niya alam niya na kilala niya ang ilang mga pamilya ng mga namatayan o malubhang na sugatan. Ayon sa kanya, kinakailangan manalangin ang lahat para sa mga bata. Nais din ng kanilang asosasyon na ipakita ang kanilang solidarity sa panahon ng krisis na ito. Marami sa mga miyembro ng Pakistani community sa BC ay pamilyar sa mga park na kung saan naganap ang mga atake. Ang prayer service at vigil ay isinasaayos sa pamamagitan ng mga Christian and Muslims and all other denominations. Nais ipailala ni Kaiser at ng mga nag-organisa ng vigil na ang mga biktima ay hindi lamang mga Kristiyano. May mga 44 na Muslim ayon sa Lahore Police Superintendent Muhammad Iqbal. Nakakaawa naman yung nangyari sa Lahore, sa Pakistan, Shara. Nakakalungkot nga isipin. Alam mo ba, Rosette, na totoo yung sinabi sa mga report na hindi lamang Kristiyano, yung mga nabiktima, yung mga namatay, meron din mga ibang relihiyon gaya ng Muslim. Oo, tama. Alam mo, ang mga terorista, hindi sila namimili. Kahit sino, bibiktimahin nila. Sana huwag na nilang gawin yun. I know, sana mahuli nila yung gumawa nito. Tama. Alam mo, tama si Mr. Kaiser, ipagdasal natin ang mga biktima, mapa-Kristiyano o mapa-Musliman, lahat sila ay biktima ng terorismo nito. Presyo ng petrol sa buong British Columbia Province ay patuloy na tataas ng 3 to 4 cents kada isang litro. Ito'y lalo pang tataas ngayong darating na summer. Narito ang detalye. Presyo ng petrol sa British Columbia ay tataas ng 3 hanggang 4 na sentimos ngayong linggo dahil sa pagtitipid ng iba't ibang kumpanya ng gasolina upang makatipid ng supply para sa paparating na summer. Inaasahang tataas hanggang $1.30 ang gasolina ngayong summer sa Metro Vancouver. Ang tanging dahilan rito ay ang pagkakompetensya ng mga motorists sa kakulangan ng supply. Idagdag ang pagbaba ng Lunes sa pagtaas ng petrol ay makakaapekto sa mga gusto magbakasyon ngayong taon. Ngayong taon, ang BC ang pinakamataas na presyo ng petrol sa buong North America. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Tiniyak ni Commission on Elections Chairman Andres Bautista na ipapatupad nila ang lahat ng kinakailangang safeguard para magkaroon ng malinis at tapat na halalan sa bansa. Ito ang inihayag ng COMELEC matapos ang isang message na pag-hack ng grupong Anonymous sa website nito. Alamin natin ang detalye ng report mula sa Manila. Pinalitan ng grupo ang nilalaman ng website ng COMELEC ng kanilang mensahe at mga bantang puspusang babantayan ng grupo ng halalan. Sa mensahe ng Anonymous Philippines, kinwestiyon nito ang magiging kinahinatnan ng eleksyon sa May 9 dahil ngayon pa lang anila ay puno na ng kontrobersya at katanungan ang proseso. Hiniling din nito sa poll body na ipatupad ang lahat ng security features sa mga makinang gagamitin sa eleksyon. Bilang tugon, sinabi naman ni Bautista na lahat ng kinakailangang security features ng mga makina alinsunod sa batas ay ipapatupad ng COMELEC. Isa pang hacker na nagpakilala lamang na Loot Check Philippines ang nagsabing nagawa nilang nakawan ng impormasyon ang database ng COMELEC. Sa kanilang Facebook page, sinabi ng grupo na 360GB ang nakuha nila sa database ng COMELEC, ngunit kukumpirmahin pa umano ito ng poll body.
Kaagad namang inaksyonan at inayos ng Information and Technology Department ng COMELEC ang nahack na website. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, dakong 3:50 ng umaga nang ma-back up ng komisyon ang website. Tiniyak naman ni Jimenez na ang nahack na website ng COMELEC ay iba sa mas ligtas na public website na gagamitin nila sa eleksyon. Aminado si Bautista na hindi sila nakakatiyak kung hindi na muli pang mapapasok ng hackers ang kanilang website dahil ang kahit na pinakamalakas na bansa at pinakamalaking organisasyon ay nahahack. Bilin ng Meralco, dahan-dahan lamang sa paggamit ng kuryente dahil tataas ang singil sa Abril. Narito ang report. Tataas ang singil ng Meralco sa Abril kaya payo sa kanilang customers ay hinay-hinay lamang sa pagkonsumo ng kuryente. Paliwanag ng Meralco ay ito raw ay resulta ng feed-in tariff o ang sinisingil ng mga energy renewable developer bilang incentive para sa pagbibigay ng malinis na kuryente para sa mga kumukonsumo ng kuryente. Paliwanag ng Meralco ay ito raw ay resulta ng feed-in tariff o ang sinisingil ng mga energy renewable developer bilang incentive para sa pagbibigay ng malinis na kuryente para sa mga kumukonsumo. Ang 100 kilowatt per hour ay madadagdagan ng singil na 8 pesos sa inyong monthly bill. Samantala, kung ang makukonsumo naman ay ang 200 kilowatt per hour ay 16 pesos naman ang madadagdag sa inyong bill simula ngayong Mayo. May dagdag singil pa ang Meralco, Visayan Electrical Company at Davao Light para mabawi ang differential at mabayaran ng service discharge ng National Power Corporation. Dahil dito, mahigit na 6 na sentimo ang idadagdag sa bill ng mga customer maliban sa mga kanilang konsumo. Hanggang ngayon ay nagbubunyi pa rin ang Philippine National Team na PHL Ascals matapos na magtala ng big upset laban sa powerhouse team na North Korea noong isang linggo 3-2 na ginanap sa Rizal Memorial Stadium sa Manila. Panoorin natin ang highlights ng laban na ito. Naniniwala ang goalkeeper ng Ascals na si Neil Etheridge ang kanilang panalo ay nagpapakita lamang na bumalik na rin ang never say die attitude ng team. Todo ang pasasalamat nito na kahit labis ang kanilang pagod mula sa pagkatalo at biyahe sa Uzbekistan, lumabas pa rin ang magandang kondisyon ng mga Pinoy players. Kaugnay nito, tiyak ng pasok ang Pilipinas sa third round ng Asian Cup qualifying matapos ang second round dahil sa nakuhang ikatlong pwesto na may 10 points sa 8 naging mga laro. Kung maaalala, ang Korea ay 2 best nang naglaro sa World Cup at pang 94th ranked sa buong mundo. Karibal din ng Ascals na team Bahrain ay nasa 4th place na may 9 points makaraang matalo ng 1-0 sa Uzbekistan sa Tashkent. Unang makagawa ng goal ang Ascals sa pamamagitan ni Misa Badora sa ika-43rd minute kung saan agad sinasagot ito ni So Kyung-jin. Pagpasok ng second half ay hawak pa ng North Korea ang momentum matapos ang matinding depensa kay Etheridge. Lumamang na lamang sila nang makakuha ng goal si Manny Ott para maitabla na 2-2 sa 84th minute at sa ilang minuto na lamang natitira ay nakapasok ng goal si Lane Ramsey. He was more dangerous. He created more opportunities. He was very physical, what I haven't seen in the past. So it helped us, actually give us a second wind. Bulkang Mount Canlaon sa Negros Island ay nagbuga ng abo matapos sa mga nakaraang abnormal na kondisyon. Minomonitor ng PHIVOX ang bulkan dahil maaari raw itong masundan ng pagsabog. Panoorin natin ito. Nagbuga ng malaking abo at usok ang Bulkang Canlaon sa Negros Island na umabot ng 1.5 kilometro ang taas. 12 minuto itong nag-alboroto noong alas 6:20 ng gabi ng 29 ng Marso. Ayon sa PHIVOX, nakarinig din ng malakas na pagputok ang mga kalapit na barangay ng bulkan na nasa bahaging Negros Occidental at Negros Oriental. Ang pagsabog ay nagtagal ng 25 seconds. Nagbigay ng babala ang mga opisyal na mag-ingat sa mga nagbabagang bato na naidulot sa pagsabog. May naitalang ashfall sa Barangay Araal at Carlota City sa Negros Occidental.
Phreatic daw ang eruption, ibig sabihin hindi magma ang inilabas ng bulkan. Nananatiling sa level 1 ang status ng kanlaon. Ibig sabihin, bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius danger zone. Patuloy ang pag-monitor ng PHIVOLCS, lalo na't may posible itong pumutok. Ang nararanasang haze sa lalawigan ng Cebu ay posibleng mula sa mga nagpapatuloy na sunog sa Indonesia. Ito ay dahil sa magkatulad na composition ng air quality na natatagpuan sa parehong lugar. Alamin natin ang detalye nito mula sa Cebu City. Ayon kay Pag-asa forecaster Romeo Aguirre, ang monsoon winds o hangin mula sa Indonesian blazes ay patungo sa direksyon ng Central Philippines o bahagi ng Visayas na nagdala naman ng smog. Ang haze mula sa local na polusyon sa Cebu ay pangkaraniwan na at nawawala rin sa loob ng isang araw. Gayunman, sa loob ng isang linggo, nakaranas ang Cebu ng bahagyang makapal at kalat bluish-gray na ulap. Nang nakalipas na Lunes na itala ang pinakamakapal na haze sa Cebu. Nakatakda namang magsasagawa ng mas malalim na investigasyon ang Department of Environment and Natural Resources or DENR upang makumpirma kung ano ang sanhi ng smog sa Cebu. Ilang bansa na sa Southeast Asia gaya ng Malaysia at Singapore ang apektado ng illegal fire sa mga plantasyon sa Indonesia, partikular sa Sumatra Island. Babala ng National Aeronautics and Space Administration or NASA, kung hindi hihinto ang mga sunog, maituturing ito ang pinakamalaki sa record at maaaring malagpasan ang $9 billion damage na naitala noong 1997. Oy, welcome back ha! Saan ka nang galing ng 4 na linggo ha? Ay, nag-aaral lang naman ako eh. Pinagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Good example sa mga estudyante dyan. Tama, mga kabayan. Dapat tularan si Shara kasi magaling siyang estudyante. Mag-aaral kayong mabuti ha? Okay, at dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaari lamang pong mag-email sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak habang patuloy na naglilingkod sa inyong lahat. Samahan ninyo kaming muli sa susunod naming episode. Ako po, si Rosette Correa. At ako naman po, si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travel Lance insurance plans. Travel with Travel Lance.